Masayang gumising si Edo noong umagang iyon. Matagal niyang hinintay ang araw ng kanyang kaarawan. Maaga pa lamang ay nakahanda na ang mesa, may simpleng handa, makukulay na lobo, at isang maliit na cake na may kandilang iisa lamang ang apoy. Ngunit sa kabila ng mga ngiti ng mga kaibigan at kamag-anak, may isang puwang sa puso ni Edo na hindi mapunan ng kahit anong regalo. Hindi dumating ang tatay ni Vianzi. Mula pa noong isang linggo, paulit-ulit na pinaalala ni Edo kung gaano kahalaga sa kanya ang araw na iyon. Darating po ba kayo? Tanong niya noon, may halong pag-asa sa boses. Ngumiti lamang ang tatay ni Vianzi at sinabing susubukan niya. Kaya naman buong araw na naghintay si Edo, palihim na tumitingin sa pinto sa tuwing may dumarating. Ngunit lumipas ang oras, naubos ang handa, natunaw ang kandila, at unti-unting napalitan ng lungkot ang saya sa mga mata ni Edo. Hindi siya umiyak. Tahimik lamang siyang naupo sa isang sulok, yakap ang kanyang tuhod. Doon nagsimulang tumubo ang tampo, hindi galit, kundi lungkot na may kasamang tanong, hindi ba ako mahalaga? Kinabukasan, hindi pumasok si Edo sa paaralan na kasing sigla ng dati. Napansin iyon ni Vianzi, na malapit na kaibigan niya. Tinanong niya si Edo kung ano ang nangyari, ngunit umiling lamang ito. Ayaw niyang magsalita. Ayaw niyang ipakita ang bigat ng kanyang damdamin. Samantala, nalaman ng tatay ni Vianzi ang nangyari. Abala siya noong araw ng kaarawan ni Edo dahil sa trabaho, isang responsibilidad na hindi niya inakalang magdudulot ng ganoong kalalim na sugat. Nang marinig niya kung gaano kalungkot si Edo, tila may bumigat sa kanyang dibdib. Naalala niya ang mga pangakong hindi niya natupad, at ang mga sandaling mas pinili niya ang trabaho kaysa sa damdamin ni Edo. Kinagabihan, pinuntahan niya si Edo. Tahimik ang paligid, at nagulat si Edo nang makita siya sa may pintuan. Yumuko ang tatay ni Vianzi, hindi bilang tanda ng kahinaan, kundi ng taos-pusong pagsisisi. Edo, mahinahon niyang sabi, humihingi ako ng paumanhin. Mali ako. Hindi ako dumating sa araw na mahalaga para sayo. Tumingin si Edo, nag-ante po ako, mahina niyang tugon. Akala ko po darating kayo. Saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Pagkatapos, marahang tumanggo si Edo. Hindi agad nawala ang tampo, ngunit unti-unti niyang naramdaman ang gon sa dibdib. Mahalaga pala ang paghingi ng tawad, lalo na kapag totoo. Salamat po sa pagpunta, sabi ni Edo. Sana po sa susunod, nandoon kayo. At sa gabing iyon, kahit tapos na ang kaarawan, muling nagliyab ang isang kandila, hindi sa cake, kundi sa puso ni Edo, na unti-unting natutong magpatawad. Hanggang dito na lang ang update ko mga kalingap, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.